diplomatic at political protest ng Pilipinas laban sa magkakasunod na pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Pinatatawag na rin ng DFA ang Chinese ambassador na pinananawagan na ideklarang persona non grata. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit pa paulit-ulit na pinagbobomba ng tubig, pinaligiran at isinalang sa dangerous Ito naman, usapang China. Nanghihina na ako. Sinausawan naman to ng sinausawan. Oh. Usapang China tayo. maneuvering sa Ayungin Shoal. Kahit nagkabanggaan at muntik tamaan ng water cannon ang mga bangka at mangingisda sa Panatag Shoal, maituturing pa ring tagumpay ang pagbibigay ng ayuda sa mangingisda at resupply mission sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi umubra ang mga pangaharang ng Chinese vessels kahit ito ang kiniklaim ng China. They attempted to obstruct, but our vessels were skillful enough to be able to proceed and conduct the missions despite the provocative and dangerous actions undertaken. Katunayan, personal pang nakapunta si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner sa BRP Sierra Madre para ihatid ang Noche Buena ng mga sundalo roon. Pero bago makarating doon, binomba ng China ang sinasakyang barko ni Browner na unay sa May 1. Naitanong ang AFP kung paghahamon na ito ng China ng gyera. Hindi ito sinagot ng Hanay, pero sagot ni Malaya, So we are taking this very seriously. But is this an act of war? We don't think so. No, this is just part of the cat and mouse game that China seems to be utilizing to further its own interest. Sa kabila niyan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ito ang pinakamaraming Chinese vessels at milisya silang na-monitor sa mga nakalipas na buwan. 46 na barko ng China Coast Guard, Chinese Maritime Militia at Chinese Navy ang nakita sa Ayungin Shoal. Ito rin ang unang pagkakataon na nadokumento ang aktibong pagtulong ng 7 Chinese Coast Guard ship sa paghaharang sa ating mga barko. 5 beses na raw na nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China laban sa Pilipinas. Laura Channel, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Laura Channel, thank you po. Habang 4 na beses nang binomba ng tubig ng China ang ating mga barko. Pero giit ng PCG, wala silang planong gayahin ang anilay barbaric attacks ng China. We don't need to go down to the level of the Chinese Coast Guard using their water cannon to use it as an offensive weapon and damaging the other vessels. Malinaw naman daw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. We abide with the guidance of the President that we don't have to do anything stupid to escalate the tension. Sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niyang ang panghaharas na ito ay nagpatindi lang sa determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang ating soberanya at teritoryo sa West Philippine Sea. Tanging Pilipinas din aniya ang may karapatan at legal na basihan na mag-operate sa teritoryo. Kaya Ito maganda to para sa akin. Maganda itong stand ni Marcos dito na bagamat siya ay hindi sang-ayon sa ginagawa ng China, dapat siya ay relax lang. Maraming salamat M3L Guerrero. M3L Guerrero, thank you sa kusang loob po. Thank you very much. Sang-ayon ako dito kay Marcos dahil kailangan natin dito kalmado. At buti na lang, hindi nakikinig dito sa aspetong bulong-bulong ng mga kanyang mga amuyong, ang mga nakapaligid sa kanya, na patulan itong ginagawa ng China. Tandaan po natin, si Marcos at yung Prime Minister ng China ay nagkausap sila. So ibig sabihin, ako'y naniniwala, meron siyang linya sa China. Meron na siyang posibleng komunikasyon doon sa highest position nitong China, which is the Prime Minister or the President. Ang kailangan lang gawin ni Marcos
ay kontakin. Huwag hayaan na ito ay lumala. Kaya itong sinabi, nung narinig ko ito, sabi ko, yun, buti na lang. Ako isang ayon sa ginawa ni Marcos dito. Sang-ayon ako na kalmado at ang utos niya ay huwag makipaglaban, huwag makipaggera, pero ipagtatanggol natin ang ating teritoryo. Ngayon, hindi ko alam kung paano niya gagawin yon, but as far as I am concerned, dapat ituloy niya ang pakikipagkaibigan sa mga political character or mga political leaders ng China. Ang importante dyan, relationship. Magkaroon sila ng komunikasyon. At kailangan yung kanilang komunikasyon ay talagang dapat ay well documented. It's about time na ilapit ni Marcos ang usapin na ito sa table, hindi po sa dagat. Kaya yung akto niyang pagkakalma dyan ay ito'y posibleng makatulong sa atin. Sana nga may follow-up to. Dapat kausapin niya. Hindi ko alam kung paano niya gagawin, but at least meron siyang good step na ginawa dito. Ako po kasi ay ayoko talaga sa kahit na anong klaseng gera. Ayoko sa kahit na anong klaseng labanan kasi ayoko na merong mamamatay dahil nakisawsaw tayo sa away ng Amerika at China. Kung kayang gawin ito ni Marcos na patuloy na pagiging kalmado at pag-usapan ng mahinahon, maganda. Naman naghanda na raw ang NTF-WPS ng bagong national strategy na ipipresenta kay Pangulong Marcos sa lalong madaling panahon. Ito ay para hindi maantala ang resupply mission sa kabila ng mga pambubuli ng China. Sa ngayon, naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Meron na ring demarche na isinampa ng Philippine Embassy sa Beijing. Isang banda, maganda rin yung ginagawa niya na sinusuportahan niya itong ating Coast Guard, sila Browner, no? Pero nakaalalay siya, suportado niya, pinapakita niya na siya ang leader, pero hindi to the point na tayo mag-iinit. At ganun ang ginagawa nila Browner ngayon. Hindi sila gumaganti. Ipinatawag na rin ng DFA ang Chinese ambassador dito sa Maynila ngayong hapon. Sa kaliwat kanang panawagang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador Wang Shilian, sagot ng DFA. It's something that will have to be seriously considered, whether the incidents or the series of incidents merit having him be a persona non grata. An ambassador is supposed to build bridge. Ito sa akin ang bottom line. Huwag po tayo magpadalos-dalos. Si Marcos, sa nangyari ngayon, sana ay magpatuloy yung kanyang magandang ginagawa patungkol dito na kalmado at hindi nakikinig sa mga kung sino-sino. Kasi nga ngayon, ang usapin na ginagawa ay patalsik yung Chinese ambassador. Baka hindi po magandang effect ito. Wala pa namang sinasabi si Marcos patungkol dito kung ano ang kanyang side, no? But so far, so good. This is supposed to enhance relation and not strain relation. Nagbabalita Ito lang po ang sa akin, no? Bago sa isang banda, yung pagiging kalmado ni Marcos ay ako pabor doon. Maganda po yun. Pero sa isang banda, yung kanyang pananahimik sa nangyayari ngayon, ako'y hindi natutuwa.
Siguro, yung kanyang personalidad na hindi confrontational, medyo iwas sa mga issue, posibleng makatulong doon sa China. Sa China issue na hindi gante, gera, yung atake ng atake. Pero sa isang banda, ako'y hindi rin pabor sa nakakabinging katahimikan niya. Palagpasin natin itong Pasko. Pero it's about time na dapat naman ipagtanggol niya si Sara. And up to now, Avid Lopez, shoutout sa'yo. Up to now, wala pa tayong naririnig na pinagtatanggol niya si Sara. Pinipilit nating magkalma, pero kami ay nakaantabay lang kay PRRD. At nakikita namin si PRRD at si BP Sara kalmado lang sa presidente. We respect them. Bagamat ayaw namin yung nakikita naming pananahimik, pero kung ito'y magpapatuloy, hindi ito magandang pangitain. Dapat ipagtanggol niya si Sara. Meron ako nabasa kanina dito, sabi niya, bakit naman kasi gift-giving sa gitna ng dagat? Hindi ko rin maintindihan kung anong pakuluyan. Para sila naghahamon no? But anyway, good thing again, hindi pinatulan ni Marcos. Wala siyang instruction. Kasi pag ang instruction niya to retaliate, delikado tayo. Mabuti, pinapanatili niyang kalmado at makipag-usap. Yes, Garski, ganun na nangyayari, parang nananadya eh. At tulad ngayon, ang daming nangyari. May Marawi incident, merong paninilip sa SMNI, may pagkulong kay Ka Eric, si Marcos tahimik. Palagpasin natin itong Pasko at New Year. Pag hindi niya pa pinagtanggol si Sara, baka hindi na makatiis ang taong bayan. Alam mo yung nangyayari sa SMNI? It shows yung kanilang loyalty. Tatandaan po natin, si Sara ang nagpataas ng boto ng pula. SMNI ang ginamit na media para sila ay manalo. Kaya nga po tayo nagalit sa SMNI before eh. Kasi napakasarado ng kanilang balita. Parang laging pabor sa Marcos. Kaya lang, hindi natin nagugustuhan yung ginagawa ngayon. Asan ang loyalty ng mga politiko? Kayo ba ay talagang nalunod na ayaw nyo na talagang bitawan yung posisyon? Ilang taon kayo dyan? Magagaya ba tayo kay Marcos Sr. na 20 years kayo dyan? Nawala na sa ang loyalty pag kailangan nila ang isang tao. Kaya tinan nyo ginagawa kay Sara. Kahit yung mga congressman na bumaliktad, nakinabang kayo dati sa mga Duterte. Kayong mga nakinabang sa SMNI, kayong mga nakinabang sa Duterte. Ngayon, ni hindi nyo sila maipagtanggol.
Buti sana kung ang ginagawa ng mga Duterte ay illegal. Hindi naman. It's just a matter of kung asa ang kampo ka. Yun lang naman ang usapin dito eh. Usaping politika. Bakit hindi nyo maipagtanggol